Hello everyone, hello classmate. This is Teacher Jonathan S. Macaraeg, or you can just call me Teacher Jomac. I welcome you all to Jomac E-Class. Bale, ang pag-uusapan natin sa vlog na to ay ang mga lessons sa General Mathematics. Ang General Mathematics ay mathematics na pang grade 11. Ang unang competency dito sa General Mathematics natin ay represent real-life situation using functions. Pero bago tayo mag-represent ng real-life situations using functions, mainam na intindihin muna natin kung ano nga ba ang function. Simulan natin intindihin ang function based from the definition of a relation. Ang sabi dito sa module na ginagamit natin, a relation is any set of ordered pairs. So, ibig sabihin, kahit anong maisip natin na number, kapag ginawa nating ordered pairs, magiging relation. Let's say for example, we have 2, 1. Another, we have 3, 2. Pwede rin na 6, 7. Kahit anong maisip natin. We have here a set of ordered pairs. So, ibig sabihin, pwede na siyang relation. And then, sa relation, importante na malaman natin kung ano ang domain at range. Ang sabi sa module natin, the set of all first element of the ordered pairs is called the domain of the relation. So, ano yung domain natin dito? The set of all. The first element. Nasaan yung mga first element natin? Yung 2, yung 3, at yung 6. Sulat natin dito, 2, 3, 6. So, we have already the domain of this relation. How about the range? Ang range ng relation na to, sabi na module natin, the set of all second elements. Nasaan yung mga second elements naman natin? We have 1, 2, at 7. So, isulat natin dito, 1, 2, 7. Then, we have already the range of this relation. So, ganyan lang. Another example, let's say, we have here another example of relation. Let's say 0, 2. What else? 0, negative 1. Okay, example lang yan. Paano naman yung domain at range nito? The domain of this function, based from the definition still, ang domain natin, ay yung first element natin ay 0 at 0. Pero, based from the rule of set ng number, hindi pwedeng isulat na inuulit yung mga element ng isang set. So, ibig sabihin, dahil ang domain natin ay set of numbers, hindi natin pwedeng isulat na 0, 0. Ang pwede lang ay isang 0 lang. How about for the range? Ang range naman natin ay set of the second element. Nasaan yung mga second element natin? We have 2 and negative 1. So, we have here the range of this relation is 2, negative 1. So, ganyan lang kadali. Next, ibaling naman natin ngayon sa function. Ano kayang pinagkaiba ng function sa simpleng relation? Ang sabi sa module natin, a function is a relation or rule of correspondence between two elements, domain and range. So, ibig sabihin, ang function natin, meron din siyang domain at range, such that each element in the domain corresponds to exactly one element in the range. So, ibig sabihin, itong example natin na 2, 1, 3, 2, at 6, 7, function ba siya based sa definition natin? Ang sabi sa definition natin, ulitin ko. A function is a relation or rule of correspondence between two elements such that each element in the domain corresponds to exactly one element in the range. Ang ibig sabihin lang nun, dapat yung domain natin, sa lahat ng relation to yung domain natin ay hindi nauulit. Nasaan yung domain natin? We have 2, 3, at 6. Ito yung mga first element natin, 2, 3, at 6. Meron ba kayong nakikitang nauulit na domain? Wala. So therefore, ang ibig sabihin nun, this is a function. How about sa pangalawang example natin? Ito. Nasaan yung domain natin? Yung 0, 0. Yung first element natin. May nauulit ba? Absolutely meron. So therefore, based from this is not function.
Okay, ganun lang kadali. Ganun lang pakadali. Pag-determine ng set of ordered pairs kapag function ba siya or not. Function, paano? Ang basis lang natin palagi ay yung first element. Kung may naulit sa first element natin, ibig sabihin hindi na siya function agad-agad. And my dear grade 11, hindi pa dyan nagtatapos ang lesson natin. Bale, meron kasi tayong 5 representations of relation. Representations of functions. Bali, ang nabanggit pa lang natin ay yung number 1. We have set of ordered pairs. Meron tayong 5. Isa-isahin natin yung mga yan. Set of ordered pairs. Pangalawa, meron din tayong table of values. Meron din tayong number 3, yung tinatawag natin na mapping diagram. Mapping diagram. Number 4, representations of functions. Meron din tayong graph. At last, number 5, we have the rule or yung tinatawag natin na equation. Okay, so yan yung mga representation of functions natin. So ang nabanggit pa lang natin ay set of ordered pairs. How about table of values? Paano natin malalaman kapag ang isang table of values ba ay function ba or hindi? Example, let's say we have here a table of values. Table of values ay meron siyang x at y na element. Say, bigay tayo dito ng mga values ng x na negative 2, negative 1, 0, 1. Let's say for example ganyan. Ano naman yung mga y values natin? Let's say 3, 6, 9, 12. Yung simpleng ganyan, malalaman natin siya kapag function or hindi by just looking at the values of x. Ano ba yung mga values of x natin? Yun yung tinutukoy natin kanina na domain. Meron ba tayong nauulit na value ng x? Based from this example, wala. Yung domain ay yung first element natin na negative 2, negative 1, 0, 1 ay unique. Walang nauulit. So, ibig sabihin, this is a function. Andali. How about, we have here another example. X, Y. 1, 2, 3. Let's say, 1, 2, 3, 4. Tapos dito, puro 0. Yan. Function ba siya? Ano yung definition ng function natin kanina? Yung sabi ko kanina, function ang isang table of values or set of ordered pairs kapag walang nauulit sa first element niya. Dito, may nauulit ba sa first element? Wala. How about the second element? Meron. Pero wala tayong pakialam sa second element. Ang meron lang tayong pakialam ay yung mga first element dito. Kahit ilang beses pa paulit-ulit yung second element, kapag walang nauulit sa first element, this is still a function. Okay, so ganun lang kadali. Basta walang nauulit sa values of x o yung mga first element natin. Ganun ang set of ordered pairs at table of values. Next, how about mapping diagram? Ang mapping diagram naman, nahati siya sa tatlong correspondence. Meron tayong tinatawag na mapping diagram. Meron tayong tinatawag na 1:1. 1:1. 1-to-1 correspondence. Meron din tayong many-to-1. Many-to-1 correspondence. At lastly, meron din tayong 1:many. Okay, paano yung tinatawag natin na 1-to-1 function? Let's say we have here the values of x, then the values of y. Say, meron tayo 1, 2, 3. And then dito, 4, 5, 6. And then, ganyan, ganyan,
Ganyan. Ito yung tinatawag natin na one-to-one correspondence. Bakit siya one-to-one correspondence? All values of x map to a single element of y. So, walang nauulit. Walang salawahan. Ibig sabihin, paano basahin to? 1 map to 4, 2 map to 5, 3 map to 6. Ganyan ang tinatawag natin na one-to-one correspondence. Okay, next. Paano naman yung many to one? Ang many to one naman, still values of x here, values of y, many to one. Ganyan na lang para madali tayo. Ang many to one naman, from the word many, anong ibig sabihin ng many? Marami sa isa. Let's say, 1, 2, 3. Tapos dito, pwedeng 2, 1. Tapos ito, nakamap siya sa... Okay, this is many to one. Paano naging many to one? We have here two elements in the map to a single element in y. So, kahit dalawa lang na element ng x na nakamap sa single element ng y, that is already considered many to one. Many to one agad-agad yan. How about yung one to many? Okay, kabaliktaran lang ng many to one. Ang one to many naman, pwedeng a single element in x still to, y yan. Let's say letter A. Ito naman, negative 1, negative 2, negative 3. Tapos ito. Okay. So, let's say for example, ganyan. Ganyan ang one-to-many correspondence. Paano naging one-to-many? A single element in x map to two or more elements in y. Kaya siya naging one-to-many. Ngayon, ang question natin, sa mga correspondence na yan, one-to-one, many-to-one, at one-to-many, alin dyan ang function? Based sa definition natin, based sa sabi din natin kanina sa may set of ordered pairs sa table of values, dapat walang nauulit na first element. So, ibig sabihin, dito, kapag ginawa nating set of ordered pairs yan, magiging 1, 4, 2, 5, 3, 6. Meron bang naulit na values of x? Wala. So therefore, lahat ng one-to-one correspondence ay function. How about many-to-one? Kapag ginawa nating set of ordered pairs yan, magiging function ba siya? We have here 1, 2, 2, 2, 3, 1. Meron ba tayong naulit na first element? Wala. So therefore, ang many-to-one correspondence ay function din. Next, how about ito? Ang one-to-many, function ba siya? Check natin. Kapag ginawa natin tong set of ordered pairs, magiging A negative 1, A negative 2, A negative 3. Obviously, tatlong beses mauulit ang element na A. So, ibig sabihin, lahat ng one-to-many correspondence ay hindi function. Okay, ganun lang ang pag-determine ng mapping diagram kapag one-to-one function ba siya or hindi. Next, representation of functions, we have graph. To determine whether a graph of a relation is a function or not, we'll be using the vertical line test. Based from our module, it says here, a graph of a relation is a function if any vertical line drawn passing through the graph intersects it at exactly one point. So for example, yung mga nasa module natin na mga graph, meron tayong ganyan, ito, semicircle, ganyan, at yan. Okay, paano natin malalaman kung kapag itong mga to ay function ba siya or hindi? Gagamitin natin ang vertical line test. We can draw as many vertical line tests as we can, kahit ilan. Kahit ilan pa yan, kahit dikit-dikit, kahit sobrang dikit. Okay, ang goal lang natin dito ay alamin natin kung yung mga vertical line na drawing ba natin, na-touch niya ba yung graph natin in only one point. Nasaan yung graph natin? Yan. Ilang point niya na-touch yung graph dito? Isa. Ito, isa lang din. Isa, and so on. Lahat, isa. Okay, so therefore, this is a function. Okay, ganun lang kadali.
How about dito? Kahit ilang vertical line ang idodrawing natin dito naman, okay, matatouch niya lang yung graph natin ng only 1 point. So therefore, this is still a function. How about here? Function ba yan? Check natin. Mag-draw tayo ng isang vertical line dito. Ilang beses niya na-touch yung graph natin? Isa, dalawa. Ibig sabihin, na-touch niya yung graph natin ng dalawang beses. Ibig sabihin, hindi siya function. Does not satisfy the vertical line test. It should touch only the graph in 1 point. Pero na-touch niya ng dalawang beses, so ibig sabihin, hindi na siya function. How about dito? Ito din. Kahit isang vertical line lang yung i-draw natin, matatouch niya yung graph natin ng dalawang beses. So ibig sabihin, hindi rin to function. Let's have more example. Isipin natin yung mga letter natin sa alphabet. Kapag ginawa natin silang graph or iplinat natin siya sa Cartesian plane, alin sa mga letters natin ang function? Start natin sa letter A. Ganyan. Function ba yan or hindi? Obviously, hindi. Bakit? Kapag nag-draw tayo dito banda ng isang vertical line, ilang beses niya matatouch yung graph natin? Isa, dalawa. So, ibig sabihin, hindi siya function. How about letter B? Kapag nag-draw tayo ng vertical line, ilang beses niya na-touch yung graph natin? Isa, dalawa, tatlo. So, ibig sabihin, hindi rin siya function. So, from A to Z, sa lahat ng mga letter natin, alin sa mga yon ang function? C, hindi. D, hindi rin. E, F, G, H, I. I, how about yung I natin? Ito. Okay, meron tayong dito. Ilang beses? Isa, dalawa. So, hindi rin siya. Pwede. Dapat minsan lang matatouch yung graph natin kapag nag-draw tayo ng vertical line test. J, K, yung J. Yung J natin. Kapag ganyan yung J natin, function ba siya? Or hindi? Kapag nag-draw tayo dito ng vertical line, obviously, ang J natin nasa vertical line siya mismo. So, ibig sabihin, ilang beses niya na-touch yung graph natin? Maraming beses, hindi lang isa, dalawa, hindi lang millions, maraming beses, dikit-dikit yan na point. So, hindi rin siya pwede. J, K, L, hindi rin pwede yung L kasi madami din. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Yung V natin. Yung V natin na ganyan. Function ba siya? Obviously, this is a function. Bakit? Kahit ilang beses pa tayo maglagay dyan ng vertical line, it will only touch the graph at exactly 1 point. Alin pa? So, V, W. Okay, yung W natin, function ba siya? Okay, parang V din yan. So, kahit ilang beses tayo mag-draw dyan ng vertical line, function pa rin yan. Isang beses nyo lang matatouch yung graph natin. W, X, Y, and Z. So, among all the letters of the alphabet, ang function lang sa kanila ay V at W. Yan lang. Ganun lang sa graph natin. So, for this time, sa may ruler equation natin, hindi muna natin ito madidiscuss. As we go on with our lesson with function and relations, matatopic din natin yan.